Eto na mga kapatid, no? Dahil nga galit na galit ang China mga tol dito sa dalawang bagong batas natin. Eto, mula sa interview ng Net25 mga tol kay Senator Tolentino, tumugon sa issue ng maritime interest ng Pilipinas. O hindi daw ba naintindihan ng China kung ano tong bagong batas na to? At ito naman ay ine-expect na natin. Ine-expect na rin to ng Pangulo mga tol na talagang tututol ang Beijing o ang China mga tol dito sa dalawang bagong batas na to ng Pilipinas. Well, anyway, panoorin na lamang natin to mga kapatid, no? Mula rito sa Net25, ang sabi rito sa report, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na mas magpapatibay sa maritime interest ng bansa. China, nagalit daw. Nagalit talaga mga tol, no? Panoorin natin to. Inaasahan po natin na talagang aalma ang China tungkol po dyan at pinatawag na rin nga po yung ating ambassador po sa China para hindi ko nga alam kung anong papagalitan ba ito, ipapauwi, papabalik dito po sa Pilipinas. Ano po ang sa tingin niyo po ang bakit po ikinagalit ito ng China at ano po ang magiging resulta no itong galit nila sa atin? Ano yung magiging consequence po dito po sa nangyari? Yung kanila po, natural lang pong pumalag sila. Kasi hindi nila akalain kayang gawin ng Pilipinas yung batas na dalawang yan. Hindi inakala ng China mga tol na magagawa to ng Pilipinas. No, masyado kasi nilang minamaliit ang Pinas eh. Oo. Natural lang pong pumalag sila kasi ang sabi nila ay hindi natin kayang i-implement yung 2016 arbitral ruling. Yung 2016 arbitral ruling, nakalagay po doon sa Maritime Zones Law. So, ini-implement na po natin. So, yun na. Yun na mga tol, makalipas ang 8 years, no? 8 years mga tol mula nung matanggap natin yun. Yung 2016 arbitral ruling, ngayon lang natin i-implement. Kasama na kasi yon dito sa Maritime Zone Act. No? Grabe. lang po kung pumalag Balikan natin. law. So, ini-implement na po natin. So, normal lang po kung pumalag sila. Baka hindi rin nila naintindihan. Mahirap talaga maintindihan niya. So, siguro naghihingi sila ng explanation kung ano yung ibig sabihin. Normal lang po yan sa diplomacy na ipatawag po yung ambassador. Pwede rin po natin ipatawag yung ambassador nila sa DFA para explain naman. Ito yung Kaso naman, kahit naman anong explanation ng sabihin mo rito sa China, hindi naman din nila iintindihin yan eh. Sa DFA para explain naman. Ito yung nilalaman ng dalawang batas, ini-explain na, pinaliliwanag namin sa iyo. Pwede ba ipaliwanag mo doon sa mga kasamahan mo sa Beijing? Ganun din po yun. Okay. So itong dalawang batas nga ito, nagpapatibay po ito, yung lawak ng teritoryo namin yan, at saka yung karapatan namin sa lahat ng likas yaman nitong nakapaloob dyan sa aming exclusive economic zone. So, nabanggit nyo na kanina yung epekto nito, no? Halimbawa, dun sa ating mga mangingisda na parati na lang tinataboy, no? Yeah. Mula sa Scarborough Shoal. Kawawang-kawawa na yung mga mangingisda natin. Yung pinagtibay yung karapatan natin sa likas yaman. Yun. Sa sektor po ng enerhiya, no? Na talagang eto, maari kaming dito, mag-explore. Yun. Dito sa Recto. Yun. Recto Bank, no? Malampaya, yung mga Oo, ganon. dahil paubos na nga ang Malampaya. Pero Senator, ang katanungan ko, yung meron kasing, hindi ko alam kung natuloy yung provision na lahat ng mga tinayo na artificial na isla sa loob ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay pagmamay-ari na ng gobyerno ng Pilipinas. Yung po ba ay napatibay din? Dapat, di ba? Dapat yun. Atin na rin yun mga tol, yung mga itinayo nila, yung mga nireclaim nila, ang mga isla, dapat atin na yun. Ang tanong mga tol, kaya nga ba kunin ng Pilipinas yun? Kasi yun lang talaga number one question. Kung pagbabasehan natin on papers, dapat atin yung mga yon. Halimbawa, yung mga military base ng China na itinayo nila na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pagmamay-ari na dapat ng Pilipinas yun. Diba? Ang tanong kung kaya nga ba nating kunin? In the final version? Hindi po eksaktong diretsong gano'n, pero
ang nakalagay po doon, lahat po ng instalasyon sa loob ng ating exclusive economic zone ay sang-ayon sa UNCLOS ay atin. Oh. So kung sino man ang nagtayo niyan ay atin pa rin yan. Walang pagkakaiba po kung may nagtayo ng basketball court, half court sa bakuran mo, kahit may mag-basketball araw-araw doon, ay inyo pa rin yun, nasa bakuran mo yon. Oh, ayan na, malinaw. Walang kaso kung sino nagtayo niyan. Basta nasa loob ng bakuran natin, atin. Kung makukuha natin. Yun lang naman ang tanong dyan eh. Di ba? Yun lang naman ang tanong natin eh. Hindi kung kaya nating sakupin o kung kaya nating makuha yung mga, di ba, naglalakihan yung mga building nila doon, mga tol, sa mga isla nila, di ba? Meron pa mga military base doon. Ano yan, mga satellite, mga ganyan, mga tol, talagang military base. Ang tanong, kaya ba natin makubkob yun? Parang malabo pa sa sabaw ng pusit, no? Pero atin yun, no? Maniwala na lang tayo. Oo. Kahit hindi ka naglalaro ng basketball. So, ganun po ibig sabihin, no? Parang ginagamit nila ngayon, sila nando, sila nagbabasketball, pero lupa natin yon. Nako. So, lalong magagalit ang sila. China. Oo. Malamang. Lalo magagalit sila, lalo silang magagalit, lalo na pag sinabi natin, o yung mga island ninyo, amin yan. Kasi mga tol, ito kung bakit ako natatawa. Kasi ngayong Scarborough Shoal hindi nga natin makuha-kuha eh. Tapos kukunin pa natin yung mga ano nila, mga na-reclaim nilang military base. Alam natin yung mga namuhuna na sila dyan eh. pinag-aagawang Oo. mga bahura. Eh, di ba tinayuan na nga ng mga ng mga isla, protektado ng mga missile yun, Senator. Yun. Yun po kasing mga kanon ay pinawalang visa na po yun ng arbitral ruling. Yes. At dahil po yung arbitral ruling ay bahagi ng Maritime Zones Law, ay kinikilala natin yung mga bahagi ng desisyon na yon bilang bahagi ng ating mga batas sa Pilipinas. Oh. So, Senator Tol, ito ba, dahil po dito, pinagtibay na nga natin no, yung ating teritorya at soberanya, hindi rin ho ba ito mag-escalate pa further? As it is already now, talagang mainit na po ang, ewan ko, sabihin natin laban no, ng China versus the Philippines, lalo na po tayo po ay, nagdadala ng provisions dyan sa Sierra Madre and all that. Because of this, hindi ba ho tayo mas malalagay po sa alanganin, magkakaroon, sana no, hindi naman magkaroon ng digmaan. Pero do you feel that this is going to escalate further the tensions between the Philippines and China? Palagay ko po kahit gumawa tayo, hindi tayo gumawa, talagang hindi naman maganda yung intensyon nila. Tama. At hindi po sila sumusunod sa international law. Tama. Kaya yun po yung nag-escalate. Tayo po, yung paggawa natin ng batas na yan, ay nagpapatunay na lamang na tayo ay sumusunod sa United Nations International Law of the Sea. So, sumusunod po tayo bilang mabuting mamamayan ng mundo. So, wala po ako nakikitang tayo ang nagpa-escalate. Oh, walang pagbabago. Hindi naman tayo ang nag-escalate, mga tol. Kasi with or without this law, mga tol, itong bagong batas na to, nag-escalate na talaga kasi nga ang gusto mangyari ng China, umatras tayo. Doon lang tayo sa 12 nautical miles natin na territorial waters. Doon lang tayo. Hindi tayo pwede lumagpas doon kasi para nga sa kanila, mga kapatid, kanila yung kabuuan na yon. Yun ang gusto nila mangyari, mga mangingisda, wag na pumalaot, di ba? Which is malabong mangyari. Hindi pwedeng mangyari dahil may bahagi tayo sa dagat na yan. Yun ay sinasang-ayunan ng batas at defined by UNCLOS, mga tol, na nakapirma din naman sila. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Pinamanahan tayo binigyan tayo ng Diyos, mga tol. Etong mundo natin sa Diyos to, di ba? Ay, hindi pwedeng angkinin basta-basta ng China yan. Ikaw, papayag ka ba yung bahagi mo sa mana? Aangkinin ng iba, di ba? Hindi rin naman. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.